Kapag sinabing lucky plants, malamang sa malamang, isa ang snake plant sa halaman na maiisip mo. Ang snake plant, o espada kung tawagin sa Tagalog, ay isa sa popular na lucky plant sa Feng Shui dahil sa maraming positibong katangiang kaakibat nito. Isa rito ay ang pagtanggal di umano ng negatibong enerhiya. Ang matatalim at patulis na dahon ng snake plant ay pinaniniwala ang pumuputol sa negatibong enerhiya sa isang lugar. Kaya marahil dito nanggaling ang katawagan sa kanyang espada. Kahit ang science ay sumasang-ayon sa kakayahan ng snake plant na alisin ang negatibong enerhiya sa paligid, sa anyo ng pagtanggal nito ng mga nakakapinsalang polutant sa hangin, kaya ito ay binansagang natural air purifier, ayon na rin mismo sa isinagawang pag-aaral ng NASA. Ang snake plant kamahika ay sinasabi rin sa Feng Shui na tumutulong sa pagpapabuti ng daloy ng Qi o enerhiya sa lugar na kinalalagyan nito. Ang maayos na daloy ng Qi ay naghahatid ng kapayapaan, kasaganahan, at magandang kapalaran. Sinabi rin sa pag-aaral kamahika na ang snake plant ay mainam na ilagay sa kwarto dahil makakatulong ito sa pagpapabuti ng pagtulog dahil ang mga dahon nito ay patuloy na naglalabas ng oxygen sa gabi habang hinihigop nito ang carbon dioxide. Sa ganitong paraan ay nakakatulong ito para maging mahimbing ang pagtulog. Ilan lamang ang mga nabanggit sa kapakinabangang dulot ng snake plant ayon sa Feng Shui at maging sa science. Bukod sa madali rin alagaan ang snake plant at kaya nitong mabuhay sa mahabang panahon kahit hindi lantad sa araw, kaya perfect din ito bilang indoor plant. Gayong maraming swerteng dulot ang snake plant, pinapaniwalaan na maaari rin itong magdulot ng hindi magandang pangyayari o kamalasan kung may magagawa tayong hindi ayon. Bagamat ang mga ito ay hindi nakabase sa anumang ebidensya, bagkus, madalas ay nagmula lamang sa mga kultura at tradisyon na may kani-kanilang interpretasyon sa mga halaman at kalikasan. Kaya nasa inyong kapasyahan kung ito ay paniniwalaan o hindi. Maaaring ang iba rito ay narinig na nyo sa mga kakilala o nakatatanda, o naging gawin na rin marahil o paniniwala ng iba na maaaring na-adapt nyo na rin. Ano-ano nga ba ang mga gawain na maaaring maging sanhidyo mano upang ang swerteng halamang gaya ng snake plant ay maghahatid ng kamalasan? Una, sinasabi na hanggang maaari ay huwag puputulin ang mismong dahon ng snake plant. May paniniwala na ang pagputol sa dahon ng halamang ito ay simbolo ng pagputol mo na rin ng swerte sa iyong buhay. Pinaniniwalaan rin ng iba na hindi ka dapat magreregalo ng snake plant. May ilan kasing kultura na naniniwala na ang pagbibigay ng anumang halaman na may matutulis na dahon, tulad ng snake plant, ay maaaring maging sanhi ng mga pag-aaway at hindi pagkakasunduan. Ito raw kasi ay mistulang espada na puputol sa magandang pagsasamahan. Kaya iwasan daw na magregalo ng snake plant sa may kaarawan, sa bagong lipat ng bahay, at lalong sa bagong kasal. May paniniwala rin kamahika na hindi dapat inilalagay ang snake plant sa gilid ng front door dahil ang paglalagay ng halamang iyon sa may pintuan ay maaaring pumigil o humadlang sa pagpasok ng magandang enerhiya o Qi. Mas mainam raw kung ang snake plant ay ilalagay lamang sa mga sulok ng bahay. Ang mga nabanggit na pamahiin o paniniwala tungkol sa snake plant ay maaaring paniwalaan nyo o hindi. May kani-kanya tayong paniniwala na maaaring hindi masaklaw ng iba. Kung nakatutulong sa kapayapaan ng isipan ninyo ang pag-aalaga ng halaman tulad ng snake plant, mabuting ipagpatuloy ito at huwag basta magpaapekto sa naririnig. Ang mahalaga ay masaya ka sa iyong ginagawa. Isa pa, ang snake plant ay halaman at sa palagay ko, walang masamang nilikha ang Diyos. Nasa atin na kamahika kung paano sila gagamitin at pagyayamanin.